Sa ngayon, itong Northport Batang Pier ay maganda ang nilalaro pero wag nating tanggalin yung posibilidad na sila ay gumawa na ng trade para dito sa San Miguel Beer. Dahil ang San Miguel Beer ngayon ay ang balita baka dali na itong si Mawala Tautua dito sa Northport Batang Pier at ang magiging kapalit naman ay si JM Calma. Ibig sabihin si Tautua ay ibabalik na dito sa Northport Batang Pier at ang mangyayari dyan, natatandaan ninyo, ito si Tautua naglalaro yan dati dito sa Northport at itinrade ng San Miguel si Christian Stan Hardinger para dito kay Mawala Tautua. Ngayon ibabalik na ito si Tautua dito sa Northport at ang magiging kapalit ay ito si JM Calma o si Cade Flores. Kasi mukhang gusto ng San Miguel yung mas bata ng center dahil ito si Tautua ay matanda na at hindi na masyadong nagiging epektibo. So ang papalit nga dyan ito si Flores o kaya itong si Calma. Samantala naman ito si William Navarro, baka power forward yan, kunin din ng San Miguel, magiging kapalit naman itong si Rodney Brondial. So ilan yan doon sa mga posibilidad na kinukonsidera ngayon ng SMB. Ito si JM Calma, sa tingin ng San Miguel Management, kinakailangan pa nilang pag-aralan kung kukunin talaga dahil meron itong ACL injury at baka medyo matagalan para bago makarecover. Ito si Cade Flores, healthy na, so baka yan ang piliin nila pero hindi pa sigurado kung alin doon sa dalawa ang kukunin. Pero may mga gusto raw sa kampo ng SMB na ito si JM Calma kunin dahil sa tingin nila ay yung hubog o yung laro nito ay mas babagay bilang backup ni Junmar Fajardo. So yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti nitong San Miguel. Bukod dito, pinag-aaralan din daw ng San Miguel kung magpapalit sila ng import dahil alam naman natin itong si Jabari Narcis hindi masyadong maganda ang ipinakita ng first game niya at nagkataon naman na susunod na makakalaban ng San Miguel Beer ay itong Barangay Ginebra. So mukhang yan ang pinag-aaralan pang isa ng San Miguel Beer. Dahil pag natalo San Miguel dyan, tatlong sunod na silang natalo at hindi siyempre yan magugustuhan ng management at madadagdagan yung presyo saka babalik lamang na coach na si Leo Austria. Mukhang tuloy na sa bagong taon ang paglipat ni Kay Marcarino dito sa Barangay Ginebra. Alam naman natin na itong si Kay Marcarino ay matagal na raw tinatarget ng Ginebra lalo na nung nagkaroon ng injury itong si Isaac Go. Dati pa kasi gusto na itong kunin ni Coach Tim Cone pero hindi lang natuloy dahil nga nagkaroon ng mga ibang player movements. Naging available itong si Troy Rosario dito sa free agency. So siya ang kinuha ng Barangay Ginebra. Sa ngayon nagmamanto sa center ng Ginebra si Japet Aguilar at si Troy Rosario at inaasahan ang pagbabalik ni Isaac Go sa late January. Although syempre hindi pa natin natitiyak kung magiging 100% ang laro ni Isaac Go. Sa ngayon kung sakasakali na ito si Isaac Go makabalik sa Ginebra, baka hindi pa maging 100% yan at yan ang dahilan kung bakit gustong makuha ng Ginebra si Kay Marcarino. Kung sakasakali na ito si Isaac Go ay maging hindi talaga fit dito sa sistema na pinapatakbo ni Coach Tim Cone sa kanyang koponan, posible na i-trade ulit ito si Isaac Go at dali naman siya dito sa Northport Batang Pier kapalit ng draft pick. At ito namang si Kay Marcarino ang mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Posibleng ibang trade yan, ibig sabihin hindi sabay yung movement. Posible na kunin muna ng Barangay Ginebra ito si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep at pag nakuha na nila, ite-trade na ito si Isaac Go dito sa Northport o kung sino pa mang kupunan na magkaka-interest dito. Sa ngayon, ito si Kay Marcarino ang leading shot blocker dito sa PBA at mukhang yan ang gustong makuha nitong Barangay Ginebra dahil nakita naman natin na nilalaro ni Carino talaga ay solid rim protector siya at parang yan ang hinahanap ngayon ng Barangay Ginebra. So huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na ipagpapatuloy ni Coach Tim Cone ang pagdagdag dito sa kanilang koponan. Ang medyo magiging sabihin na natin problema na sa pagkuha kay Carino ay dahil ang San Miguel din daw ay interesado dito. Pero kung kukunin na ng San Miguel si Cade Flores o kaya si JM Calma, posible na hindi na nila kailanganin si Carino. So iyan na lang ang pag-uusapang mabuti ng management ng SMC. Ang Meralco Bulls ngayon ay nagpaplano pa rin daw kung paano nila makukumbinsi itong si Chris Newsome na manatili dito sa kanilang lineup. Gaya siguro ng alam na ng lahat, ito si Chris Newsome ay mag-expand ang kontrata sa Abril 2025. Malapit na yan. At ito ay magiging unrestricted free agent. Ang tanong ng karamihan kasi, ito kaya si Newsome ay aalis na dito sa Meralco at lilipat dito sa Barangay Ginebra. Kung matatandaan ninyo kasi, ito si Troy Rosario nung naging unrestricted free agent, lumipat sa Ginebra, pati na rin itong si Maverick Ahan Misi. Ganyan din ang nangyari dito kay Geronte, sa San Miguel naman lumipat, pati na rin itong si Jericho Cruz. So wag na tayong magulat kung sakasakali nga na sa SMC lumipat itong si Chris Newsome. Ang nagiging malakas ang ugong-ugong kasi, bagay na bagay kasi yung laro ni Chris Newsome dito kay Coach Tim Cone. Dahil nakita naman natin kapag naglalaro sa Gilas Pilipinas si Chris Newsome, siya ang paboritong gamiting point guard ni Coach Tim dahil yung laro ni Newsome ay bagay na bagay dito
Ibig sabihin, kung sa Gilas ganyan ang laro ni Newsam, siyempre sa Hinebra ganyan din ang magiging sitwasyon dahil si Tim Cone pa rin ang magiging coach. Kaya sa ngayon, wag na tayong magulat kung sakasakali nga na ituloy na ang paglipat nito si Chris Newsam dito sa Barangay Hinebra. Ang magiging problema kasi ng Meralco, ito si Chris Newsam magiging unrestricted free agent. At ibig niya sabihin, ito ay hindi kinakailangan ng kapalit. Pwedeng-pwede na lang siyang lumipat dito sa Barangay Hinebra at iyan ang magiging problema. Sino ang pwedeng ilagay ngayon ng Meralco na papalit sa kanyang pwesto? Kung ikaw Meralco, ang gusto mong gawin siguro, bigyan na ng maximum salary offer ito si Chris Newsam para mag-stay. Yun nga lang, pwede rin na gawin ng Meralco, i-trade si Newsam sa ibang koponan. Pero kung for example, ikaw yung ibang koponan, let's say Converge o kaya TNT, pipirma naman kaya si Newsam sa iyo ng long-term contract. Baka ang gawin lang ni Newsam ay hindi pumirma at intayin na lamang na siya ay maglaro dito sa Barangay Hinebra. So, yan ngayon ang magiging problema ng Meralco pagdating dito kay Chris Newsam. So, abangan natin yung magiging future movements ng kanilang management dito. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinukonsidera pa rin yung mga iba't ibang mga coaches na pwedeng kunin nilang kapalit. Katulad nung nabanggit na natin sa mga nakaraang videos, nandyan yung iba't ibang pangalan kabilang na si of course, team manager Alvin Patrimonio, si assistant coach Jason Webb, si Johnny Abarientos. Nandyan din itong sila Topex Robinson ng Lasal. Pwede rin nakunin si Jericho Diniera at iba't iba pa, pati nga si Ryan Gregorio, nabanggit na rin yung pangalan. Ang tanong kasi dito sa Magnolia ay kung papayag ba si Alfrancis Chua na palitan itong si Coach Chito Victolero. Si Chito Victolero kasi ay dating player ni Alfrancis Chua, parang si George Gallant. At ang sabi nga ng mga insiders, yan ang dahilan kung ba't na-appoint yung dalawa. Itong si George Gallant, kaya yan natanggal na coach ng San Miguel Beer dahil si Ramon Ang mismo ang nag-utos na ibalik si Leo Austria. Siyempre, pag si Ramon Ang na nag-utos, walang magagawa si Alfrancis Chua kung hindi ibalik itong si Leo Austria. Ngayon, ang tanong, paano mangyayari ngayon dito kay Coach Chito Victolero? Siya naman kaya ay tatanggalin nitong Magnolia. Kasi sa ngayon, 2-5 na ang record ng Magnolia. Malaki ang posibilidad na sila hindi makapasok sa playoffs. At kapag yan ang nangyari, lalong lalaki presyo dito kay Chito Victolero. So, ang tanong, ano kaya ang gagawin ngayon nitong Magnolia Chicken Templados? Kaya sa tingin ko, yan ang magiging problema dito ng Magnolia kung sakasakali. At ngayon, kung ikaw ang management, yung presyo nasa iyo na dahil alam na ng mga fans kung ano nagiging problema. Hindi naman pwedeng si Ricardo Ratcliffe ang problema. Nakita naman natin yung ganda ng nilalaro ni Ratcliffe dito. Yung mga local players nagde-deliver din naman. So, mukhang ang problema talaga dito sa Magnolia ay yung kanilang coach at kinakailangan na ito ang palitan nitong hotshots ngayon. Ngayon, nandito na yun sa management kung gagawin nila. Sabi nga nung iba, iintayin pa ba ng Magnolia na sila ay ma-eliminate bago gumawa ng hakbang? Bakit sa San Miguel, after ng slow start, pinalitan agad si George Gallant? Bakit itong Magnolia ay hindi pa rin pinapalitan itong si Coach Chito Victolero? Bakit iba ang tingin ng SMC? Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Jonel Alangon at Sereno Valles family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., kay Dexter Domer, kay Enju, pinabati din natin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Dokusin, si Daryl Manlangit, si Enju, si Dexter Domer, pati na rin ang iba pa nating mga viewer.